Hello guys, this is Eve and now we are doing the most adventure. Para sa mga hindi nakakaalam, I traveled here in Manila from Leyte just to do this North Loop adventure. Yes guys, we are doing a North Loop, not just a North Loop dahil we are going to visit or stop over each provinces na may kilalang tourist spot, of course to capture each views and pictures at i-share sa inyong lahat. Of course, para makita rin ng mga taong hindi pa nakakapunta. Wait, there's more. We are also doing a car camping at samahan nyo kami sa aming North Loop adventure. First stop namin is Subic and Zambales. Alam naman natin na kilalang tourist spot sa Subic ang Subic Safari at Ocean Adventure bukod sa magagandang beach dito. Bago nga pala kami pumunta ay dumaan muna kami sa duty free para bumili ng snacks and other needs para sa aming car camping mamaya. And now, nandito na kami sa entrance ng Subic Safari. Ito talaga ang una sa mga list ko dahil nung first time kong punta rito ay ako pa lang. So ngayon ay kasama ko na ang aking bunso at dahil mahilig nga si bunso sa mga cats, gusto ko rin ipakita sa kanya ang mga pinakamalalaking uri ng cats. Una naming nakita ay ang mga ostrich. And by the way guys, 800 pesos nga pala ang entrance fee dito per head. At dito mamimili ka kung ano yung first mong gagawin. It's either Tiger Safari Ride which is close counter sa mga tiger or Lion Close Encounter. So ang pinili namin is Lion Close Encounter dahil mas malapit to sa entrance. So ayun, siya nga pala guys si Digong. 7 years old male. Malalaman mo pag male ang lion pag meron silang male or balbas. Next to Digong is Yas. She's a 5 years old female lion. Alam niyo ba guys na nocturnal ang mga lion at sila ang pinakatamad na hayop at kaya nila mag-hibernate ng 18 to 20 hours. O diba, sana all fresh? Next to Yas ay ang kanilang liger crossbreed na si Nima. Bali, ito na po yung liger po natin or crossbreed po siya ng lion and tiger. Yan, from the male lion and female tiger po siya kaya po tayo. Ito po ito, age number 6. Tinawag po si Coco. Tinawanak po siya noong April 9, 2020. Yan po si Almam, pregnant po. Nakaiwalay na po siya. Then yung mga lion po natin ma'am na at age of 1 year old, nagpapalit po sila ng ngipin to become a permanent. Next kay Coco ay si Uni at Kashmir. O diba ang gaganda ng mga pangalan? Kaya siya naka-separate talaga. Bali po kaya lang ako nagbigay po ng kasi hindi po sila totally banding. May chance po kasi na mag-aaway. Okay. Like po ng mga pinagtatabi po namin, for banding naman po. For breeding. Yan ang pangalan ng tiger natin. After nga kay Kashmira, ipinakilala tayo ni Kuya kay Carla. Si Carla ay isang 5 years old Bengal tiger. Gusto niya po pumunta po rito, move forward, then mag-jump. Kasi nga po yung mga tiger po, isa po sila sa ambush attack po. Or pagka nangahat po sila, ka nag-move ulit ako. Mabilis po sila, then silent po. So ayun, tapos na nga tayo sa lion encounter. Didiretso naman tayo sa Tiger Safari Ride. Dito, sasakay tayo sa jeep na naka-rail. Of course, for safety purposes. Siya nga pala guys, kung gusto nyo nalalapit talaga sa inyo ang mga tiger, pwede kayong mag-avail ng tiger feeding which is 1 bucket ng chicken. Per bucket is additional 200 pesos. O diba, na-enjoy mo na, napakain mo pa sila. Don't worry guys, dahil safe naman, maayos at secured na nakalock ang mga rails. Yun nga lang, pag nag-stop yung jeep or nasiraan, ewan ko na lang. Joke. Sabi naman ni Kuya, ay re-rescue once na mangyari yun. Papain niyo siguro yung sarili niya habang kayo kailangan niyo tumakbo. O diba, run for your life ang peg nyo. Yan, no, baby pa kasi yan. 2 years old pa lang yan. Pagkatulog. Ma'am, sir, excuse lang po. Picture ako lang po sa tiger. Leng, meron. Leng! Sino po yung stripes niya? So ayun, dalawa lang yung nakita naming tiger dahil yung iba ay nagtatago or nagpapahinga na dahil busog na sila. And after nga namin sa tiger ride ay dumiretso kami sa Croco Loco. Of course, ang makikita nyo rito ay ang mga crocodile. Pwede rin kayong mag-feeding or mag-picture-picture. Gusto ko lang talaga ipakita kay Bobby ng malapitan yung mga crocodile kaya kami nandito. O diba, halatang hindi marunong sumunod sa instructions si ating girl at pumasok sa exit.
Maganda rin na in-explore natin ng ating mga anak sa mga ganitong bonding or activities. Although napapanood or nakikita naman nila sa TV, iba pa rin pag personal nilang nai-encounter yung mga wild animals. Let's spend time with our kids na may matututunan sila at the same time ma-enjoy nila. Last tour natin ay sa baluarte ng ating mga katutubong Aita. Dito ay mag-aalay sila ng iba't ibang uri ng sayaw. Una nga rito ay ang kanilang bee dance. That's po called monkey dance or sayaw ng unggoy. They do believe that monkeys are great hunters in the wild, and no other animal can match the skills of monkeys in terms of hunting and foraging. Once again, the monkey dance. Next, ang kanilang monkey dance na tawang-tawa ko dahil nagulat ako sa hiyaw nila dahil sobrang gayang-gaya nila yung hiyaw ng unggoy. Okay po, and for the third dance po is war dance or sayaw ng pagbabayani. Whenever misunderstanding arises between two tribes, are usually send the young men into the actual battlefield. But before that, first perform this dance to ask guidance from our god called Apo na Malyari to lead them in the victorious fight or somehow resolve the problem in a peaceful manner. Courtship ritual dance wherein two or more young men are trying to compete to win the heart of a young woman in the form of dance by displaying varieties of movement that portray love, beauty, and bravery. And whoever will be handed over by the handkerchief by the rival lady will be the lucky man to win her heart. After ng tour dance ay tumayo na kami para magpa-picture at para pumunta naman sa next stop natin, ang Ocean Adventure. Dito mo makikita ang mga sea lion, dolphins, and other wild animals na nagpa-perform. Ang entrance fee naman dito is 850 per adult at 650 naman para sa ating mga kids. Don't worry kasi may discount din sila na 20% para sa ating mga senior. Excited na ba kayo? Tara, pasok tayo! Show them your sweet smile. Yeah! Hello there, everyone. I'm Officer Gilbert, and this is my partner, Sophie. Okay, Sophie, say hi. So, folks, here at Ocean Adventure, we care so much about the environment. And our sailors want to do their part to help and protect the ocean, which, of course, is their natural home. So, Officer. Yes, Officer. Is everybody ready to go? Let's see, Officer. Yes, we are ready.
Drop your balance on that line. And she can hand. And she can hand using her tail. At ito lang guys ang ating day activity dahil pagkatapos nito ay didiretso na tayo sa San Marcelino or Mapanwepe Lake Phase 3 para mag-car camping. And here we are at Mapanwepe Lake Phase 3 for our car camping. And by the way nga pala guys, hindi ko na na-videohan yung pagpunta rito dahil wala rin naman kayo makikita dahil madilim na. So, babawi na lang ako sa inyo. And for sure na magugustuhan nyo yung mga pictures or scenery na makikita nyo dito sa lugar ng Mapanwepe Lake Phase 3. Pero sa ngayon, samahan nyo muna ako mag-set up ng aming car camping and also para magluto ng dinner. For our tonight's dinner nga pala, ang lulutuin ko ay ang steak na nabili ko sa Steak Supreme PH. For only 1,400, may 1 kilogram USDA ribeye steak ka na. Sobrang sarap at sobrang quality ng steak na masasabi mong tender and juicy talaga. Nga pala guys, 1.5 inches ang thick nito. And sa isang pack is may 2 pieces steak ka na. So, ayan, binababa ko lang lahat ng mga gamit na gagamitin namin for tonight camping. Kagaya ng stove, portable grill, and this storage na ang laman ay groceries, utensils, and condiments. Siyempre, ibababa ko rin ng ating Alpicool portable refrigerator. Alam niyo bang sobrang must-have ko tong si Alpicool dahil napanatili niyang fresh and cool yung mga binili ko, like steak, fruits, and drinks namin. So, ayan guys, magluluto lang ako, then kakain at matutulog na. Naubos talaga yung social energy ko kanina and as an introvert person, alam niyo yun. And good morning! So, ngayon nga pala ako babawi sa inyo at dahil gusto ko naman i-share kung gaano kaganda ang lugar na to, tara, pasyal tayo. At para mas makita natin ang buo, magpapalipad ako ng drone para, alam niyo na, maganda yung makikita natin. Makikita natin ang buong buo, yung view or scenery dito sa Mapanwepe Lake Phase 3. Nga pala guys, ang binayaran namin dito is 720, 600 pesos per overnight and 60 pesos naman per pax. And syempre dahil first time namin pumunta rito, nagbayad kami ng tour guide or trail guide na susundo sa amin or sumundo sa amin sa kanto ng Castillejos for only 800 pesos back and forth na yon. So, ihahatid din kami nila mamaya. Sobrang breathtaking and relaxing ang lugar na to. Kita nyo naman, diba? And nga pala guys, meron sila ritong floating cottage na pwede ka mag-breakfast or you can have your meal here for free. Yes guys, it's for free. Pwede ka maglagay ng table dito and foldable chair at dito kayo kumain ng pamilya mo or ng mga friends nyo. O diba? Sobrang ganda. While eating, you can watch the view and of course, take a picture or video. Kaakit-akit talaga ang lugar na to. At alam niyo ba na meron sila ritong malinis na comfort room at meron din sila ritong common kitchen area na pwede kayo magluto and kumain. And also, meron din sila ritong pinarerentahang tent if ever na wala kayong dala. Pero meron din naman silang cottage for rent na comfortable sa'yo at para sa pamilya niyo. So, ayun guys, nagpre-prepare lang ako ng breakfast na actually, ito yung steak na niluto ko kagabi. Ininit ko lang and then egg para sa aking Bobby. And of course, hindi mawawala ang kape. Napakasarap humigop na mainit na kape, lalo na dito sa magandang view, sa may mga malalaking puno at magagandang mountain na nakapalibot sa Mapanwepe Lake Phase 3. Alam mo yung parang nasa ibang bansa ka, pero ang totoo niyan, nasa Pilipinas ka lang. So, ayun lang guys, mabilisang breakfast lang to dahil pupunta pa tayo sa next destination natin which is Pangasinan. So, kakain lang ako and then aalis na rin kami dito or magcha-check out na rin kami.